Guys, welcome. Collective reading tayo ngayon, okay? Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, sa mga bumabalik, marami pong salamat. Start na tayo. Give me the message for collective. No contact situation tayo. Ano yung energy ng person mo? For no contact situation, anong energy ng person mo ngayon? Okay? Give me the message for collective. Anong energy ng person mo? Give me the message for collective. Anong energy ng person mo? Oops. Meron ka ditong 2 of swords, 6 of cups, upright. Then, 4 of cups, reverse. 5 of wands, reverse. And, strength. Okay. Meron ditong Leo, Scorpio, Cancer, and Pisces. Gemini, Aquarius, and Libra. Aries, Leo, Sagittarius. Okay, ito yung nakikita ko ngayon dito. Tingnan pa natin. Give me the message. Anong energy ng person mo? Page of Pentacles, upright. Give me more information. Anong energy ng person mo? Meron dito 2 of Cups, reverse. Give me the message. Anong energy ng person mo? Page of Wands, upright. Meron ako nakikita dito na Scorpio, Cancer, and Pisces. Aries, Leo, Sagittarius. Virgo, Capricorn, Taurus. Gemini, Aquarius, and Libra. Okay? Ito yung nakikita natin dito. Tingnan natin para mas klaro yung energy na mababasa natin dito sa isang deck. Give me the message, ang energy ng person mo. Sa strength, upright. Kita ko dito yung Leo energy. Kung meron ka mang personal Leo, no, nakikitaan ko dito yung pagiging matapang nito. May lakas ng loob to, kaya lang wala pang pagkilos. Nag-iintay pa lang to ng right time. Or pwede rin sabihin na lumabas ang temperance. So, nag-iintay pa nga lang to ng right time para mabalance yung sitwasyon. Kumbaga, nahanap pa to ng balance. Pero may tapang at lakas ng loob to. Lumabas ang King of Pentacles. Nafe-feel ko dito, no? Malakas ang loob nito, matapang din. Pero nag-iintay ito ng right time. Kaya lang, mas priority niya ngayon yung kanyang kabuhayan. Ayan. Mas inuuna niya yun, yung pagiging niyang sa trabaho siya nakapokus. Ito yung nakikita ko dito. Kumbaga, kung papipiliin yung love or yung pera, mas pipiliin nito yung pera. Ganon, masyado tong greedy. Or pwede rin sabihin na maybe nakaranas to ng walang-wala kaya sobra talaga tong mas nakatuon sa kanyang kaperahan. Okay? Pwede rin kasing kumbaga naubusan or yun nga sinabi ko kanina, naranasan nito na mawalan. Kaya itong tao nito, sobra yung pagpupursige niya para magkaroon. Ganon, dun siya nakapokus. Dun siya nahugot ng lakas na loob para maging confident sa sitwasyon. Yung meron siya na mapagmamalaki, nakikita ko. Pero lumabas ng temperance. So, nafe-feel ko dito,
Maybe ikaw nagiging kang patient para rito, or pwede rin sabihin ano, yung iba sa inyo nagiging patient. Kumbaga nakikitaan ko din dito na andun ka lang sa gitna. Hindi ka masyadong, yung bagang kahit nalalaman mo yung nangyayari sa person mo, tuloy pa rin yung buhay. Hindi ka nagpapa-stuck sa sitwasyon. Kasi nakikitaan ko dito yung katapangan mo, no? Meron ditong Virgo, Capricorn, Taurus. Then Leo. Hindi ka nagpapa-stuck sa sitwasyon. Kahit nalalaman mo yung nangyayari sa person mo, tuloy pa rin ang buhay. Maybe nakikibalita ka lang. Pero yung person mo dito, mas nakatuon siya sa kanyang kaperahan. Kumbaga, no? Na-feel ko dito yung naranasan nito yung mabroke or mawalan. Kaya itong tao na ito, mas nakatuon siya doon. Doon siya naka-focus sa stability niya. Okay? Then dito, no, sa Six of Cups, upright, meron ditong tao, no, sa Scorpio, Cancer, and Pisces. Nagme-mesmerize to. Alam mo yung tipo na nagmumuni-muni. Then, nakikita ko rin dito na inaalala nito yung lahat ng mga sandali na magkasama kayo. Yung ganun ba? Meron tong inaalala. Okay? Or pwede rin sabihin na alala ka ng tao nito. May pagka-miss. Okay? Namimiss ka niya. Meron din ditong tumitingin sa larawan mo. Kung makikita mo naman dito, no, pinagmamasdan ng babae yung larawan. Meron ditong tao na tinitingnan yung larawan ng person niya, ini-stalk, or pwede rin sabihin na nag-iisip ka. Okay? Sa connection na to. Or pwede rin sabihin, pinag-iisipan ng tao na ito yung connection na to. May pagpaplano. Okay? Kasi nakahiling na tong tao na to sa Three of Swords, Gemini, Aquarius, and Libra. Dahil Priestess. Alam mo yung tipo na ano, nagkaroon to ng sabihin natin na meron tong hindi na isiwalat sa'yo. Okay? Meron tong mga sikretong hindi na nasabi sa'yo. Na kung saan ano, itong tao nito, feeling niya wala siyang control sa sitwasyon, or pwede rin sabihin na nahimik to. Dahil alam niya yung kalalagyan din ng connection na to. Okay? Alam niyo yung tipo na ano, bago mangyari to, ano, alam niya. Alam niya na pwede rin sabihin hindi siya masyadong open sa kanyang nararamdaman. Pero itong tao to, mostly, laging nag-iisip. Dito sa Six of Cups, then the High Priestess Reverse. Kumbaga, dito sa High Priestess Reverse, wala siyang boses eh. May tapang siya sa ibang bagay, pero mahina ang loob niya pagdating sa'yo. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Hindi niya sinasabi yung kanyang nararamdaman. Nananahimik siya. Sinisekreto niya yung totoo niyang nararamdaman sa'yo. Pero ganun pa man, no, dito sa Three of Swords, reverse, gusto nitong humingi ng kapatawaran mo. Gusto nitong i-let go yung mga experience na naranasan yung dalawa. Gusto na nitong matapos. Kasi nakikita ko dito na overcome nito, or pwede rin sabihin ito yung energy mo sa Three of Swords, na na-overcome mo yung lahat-lahat ng mga nangyari at naganap sa inyo. Kumbaga yung trauma, depression, na-overcome mo to, naalisan mo to. Then nakikita ko rin dito na nagkakaroon ka dito na ng kapatawaran sa tao nito. Pero ganun pa man, andun ka ngayon sa moving forward, na dun ka nakatuon. Although, humahanap ka ng balita dito, pero hindi mo na rin masyadong inilalagay yung sarili mo sa connection na to. Pero kumbaga, nakikibalita ka lang. Pero, kasi ano ka na dito eh, nagkaroon ka na ng healing, natapos mo na to. Kumbaga, para sa'yo, tinitingnan mo lang kung anong lagay ng person mo, kung anong nangyayari at nagaganap sa kanya sa pamagitan ng mga gantong tarot, ano. Pero, hindi mo inilalagay yung sarili mo sa sitwasyon na kung saan papasok ka muli sa buhay ng tao na to. Okay? Kasi nakikita ko dito na let go mo at napatawad mo na rin to. Kumbaga yung nag-healing ka na dito sa mga trauma, sa mga naranasan mo sa tao na to, nag-healing ka na. Pero hindi mo din to pinalangin na masama, tong tao na to. Okay? Kasi nakikita ko dito may pinagsamahan kayo. At tinetreasure din naman ng tao nito. Or pwede rin sabihin, tinetreasure mo na rin dito yung magandang samahan na meron kayo before. Okay?
Tingnan natin dito sa Two of Swords, reverse. So, nakikita ko dito, mas nagika ditong maunawain sa Two of Swords reverse. Kumbaga, humahanap ka ng paraan para malaman yung katotohanan or humahanap ka ng paraan para maging klaro yung iyong kaisipan. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Nakikita ko rin dito na tinatanggap mo na sa sarili mo. Okay? Tanggap mo na. Ganun. The Moon. So, nafe-feel ko dito, na meron ditong illusion or sabihin natin na ayaw mo rin masyado mag-isip-isip about dito. Kasi nakikita ko dito, mas ginagamit mo yung iyong intuition sa istorya mo. Okay? Ito lang nakikita ko. Kasi general reading to, pwedeng tumugma sa'yo at pwede rin hindi. Kaya mas nagigi ka ditong matalino kung istorya mo ang binabasa dito. Kumbaga, kahit nakikinig ka sa mga mensahe dito, mas pinagtutuunan mo pa rin yung intuition mo. Pero although meron mga part na tumatama dito, pero mas ramdam mo yung kutob mo. Okay? Page of Swords. So, meron ditong yung sinabi ko kanina, mas ginagamit mo yung kutob mo at mas ginagamit mo yung yung isip mo. Okay? Yung ulo mo. Yun yung ginagamit mo dito eh. Nafe-feel ko dito, ikaw yung tipo ng tao na energetic. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Kahit merong kabiguan kang nararanasan, andun ka pa rin sa positive na energy na kung saan ito yung bumubuhay sa loob mo eh, yung pagiging mong energetic. Kasi mas humahanap ka dito ng positibo, okay? Hindi ka nagpapasakop sa mga negatibong nalalaman mo kasi alam mo sa katotohanan, alam mo yung katotohanan para sa'yo. Ito na yung nakikita ko dito sa Two of Swords and the Moon and Page of Swords. Nakikita ko rin dito yung iba sa inyo madaldala. Okay, talkative sa Page of Swords. Kumbaga sa pagiging mong energetic, kumbaga pag nakikibalita ka talagang sobrang energetic ang tao. Masayahin, ganun. Pero ganun pa man kahit energetic ka, ginagamit mo yung isip mo dito. Nagiging kang matalino. Alam mo kung hanggang saan yung iyong hangganan, okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito sa Page of Swords. Tingnan natin sa Four of Cups, reverse. So, nakikita ko dito na sa Four of Cups, reverse, Scorpio, Cancer, and Pisces. Mas nagiging malinaw para sa iyo. Kumbaga, mas nakatuon ka sa mga priority. Ayaw mo magkaroon ng miss opportunity sa nangyayari at nagaganap sa iyo ngayon. Kumbaga, kahit nakikibalita ka dito, mas pinagtutuunan mo pa rin yung mas oportunidad na dumarating sa iyo, okay? Ito yung nakikita ko sa Four of Cups. Meron dito ako nakikita na new, ano man tawag ito? Good news, ayan, good news. Meron ako nakikitang merong mensahe kang marireceive or balita. Okay? Pwede rin sabihin regarding yung balita sa promotion, proposal, trabaho, okay? Sa partnership, mga ganun ba? Pwedeng new person to or pwede rin naman sabihin na sa trabaho. May tawag. Yung iba sa inyo meron ka ditong Nine of Wands and King of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. So nakikita ko dito kumbaga dito sa Nine of Wands, wala ka ng lakas para ilaban tong tao na to. Alam mo yung energy na ganun, parang alam mo kasi sa katotohanan yung kahihinatnan or alam mo ugali ng person mo, kaya ayaw mo nang ilaban tong connection na to sa Nine of Wands. Kumbaga, mas pinili mo dito mag-retreat or alisan to. Ito lang yung nakikita ko. Kasi nakikita ko dito yung recovery mo sa sitwasyon. Mas pinili mo yung healthy choice mo, okay? Or sabihin natin, ito yung choice mo para sa sarili mo. Kasi nakikita ko dito na ayaw mong maging pabigla-bigla kasi dumating ka na din sa point before na naging kang pabigla-bigla or sabihin natin, inabuso mo din yung kabaitan mo para sa tao na to. Kumbaga, hinayaan mong abusuhin ka. Pero dahil lumabas ang Four of Cups reverse, mas humahanap ka ngayon ng panibagong oportunidad para sa sarili mo at tinanggalan mo to sa Nine of Wands. Okay?
Kumbaga nakikitaan ko dito na mas nakatuon ka sa sarili mo at ayaw mo nang ilaban tong tao na to. Ganon. Kasi nakapag-healing ka na dito naka-moving forward ka na. At dahil dun napaltan to ng pagiging positibo mo dito sa Page of Swords. Napaka-energetic mo kasi mas ginagamit mo na dito yung isip mo. Or pwede rin sabihin, yung iba sa inyo, kapag nare-read about sa person niya or nanonood kayo dito, natatawa na lang kayo dun sa nagaganap sa person mo. Ganon. Yun lang yung nararamdaman ko. Yung iba sa inyo, hindi halos lahat. Dito, sa 5 of Wands reverse, 7 of Cups reverse, and 6 of Cups reverse. Dito, sa 5 of Wands, nakikita ko dito na ayaw mo na kasi ng gulo. Or pwede rin sabihin, ito yung nararamdaman din ng person mo, ayaw na nito ng gulo. Kumbaga, nakikita ko dito na gusto nito na maayos na lahat. Kasi, na-stuck siya in the past. Meron ditong na-stuck in the past. Scorpio, Cancer, and Pisces. Kumbaga, meron pa rin ditong yung iba sa inyo, ayaw pang i-let go yung person nila kahit nakikita na nila na parang walang nangyayari or walang ginagawang action yung person nila. Umaasa pa rin sila. Kumbaga, nafe-feel ko dito na ayaw pang mag-let go or pwedeng sabihin yung person mo dito, ayaw pang mag-let go kahit pinamumukha mo na sa tao na ito na wala na talaga. Okay? Vice versa dito, sa 6 of Cups. Kasi nakikita ko dito, marami kang na-miss opportunity before. So ngayon, bumabawi ka para sa sarili mo. Na kung saan ito yung pinaka-choice mo, okay? Para sa sarili mo. Kasi before dumating ka na sa point na lack of choice ka Kumbaga, dahil mas nakatuon ka sa person mo, hindi mo na pagtuunan yung sarili mo. Pero ngayon, nakikita ko dito na mas nagiging ka ng makatotohanan, okay? Kumbaga, mas kinaklaro mo yung isipan mo, binabalanse mo yung sistema mo, then nakikita ko dito, mas hinahanap mo yung magandang ibubunga para sa'yo. Okay? Yung pinaka good choice mo para sa sarili mo, mas pinipili mo yun. Ito lang nakikita ko. Then dito sa Page of Pentacles, at yun ang maganda kasi mas pinipili mo yung makakabuti para sa'yo. Ayan. Sa Page of Pentacles, nafe-feel ko dito na meron ditong renewal, meron din ditong patungo sa'yo. Pwedeng new person to, young energy. Kumbaga, nafe-feel ko dito na itong tao na ito ay siya yung tipo ng tao na may pagka young ang isip nito. Alam mo yung parang fresh lang siya mag-isip. Hindi niya masyadong iniisip ang hirap ng buhay. Parang siya yung tipo ng tao na going to the flow. Parang sumasabay lang siya sa agos ng buhay, ganun. Kumbaga nakikita ko rin dito sa tao na to yung pagiging niyang kontento kung ano yung meron siya. Hindi siya mapaghangad, Okay? Page of Pentacles. Pwedeng energy mo to, hindi ka mapaghangad, sumasabay ka na lang sa agos. Meron ditong kulot. Okay? Meron ditong kulot. 5 of Pentacles reverse and 7 of Swords. So nakikita ko dito sa 5 of Pentacles reverse, mas humahanap ka dito ng positibong pagbabago. Or sabihin natin na naka-recover ka na kasi dito sa 5 of Pentacles. Kaya mas pinipili mo dito yung ibang direksyon na kung saan merong ginhawa. Ginhawa sa pakiramdam. Na hindi ka stress, hindi ka nag-iisip, alam mo yun, tipong ganun. Kasi ayaw mo kumbaga meron ka na ditong natapos, so ngayon, andito ka naman sa moment na mas nakatuon ka ngayon sa paglago mo, okay? Pero ganun pa man nakikita ko dito na meron pa rin dito talagang nakukonsensya, katulad nung kahapon, talagang itong tao nito, overkonsensya yung nararamdaman niya. Siguro, mas tindi yung ginawa talaga sa'yo, kaya itong tao nito, talagang hindi siya pakawalan ng kanyang konsensya dahil yun yung mismong kalaban niya yung konsensya. Okay? Mahirap kasi yung kalaban yung konsensya kasi bagabag yun sarili mo na mismo yung kalaban mo dito. Or pwede rin sabihin, sarili na ng tao na ito yung kalaban niya sa ginawa sa'yo, okay? Kumbaga tinuruan ng leksyon.
Gemini, Aquarius, and Libra. Scorpio, Cancer, and Pisces. And Virgo, Capricorn, and Taurus. Ito lang yung nakikita ko dito, no? Then, Two of Cups, reverse. So, nakita ko dito, no? Meron ditong, sabihin natin na wala pang pagkikita or pwede rin sabihin, ito yung iniisip mo ngayon. Ayaw mong makipagkita, ayaw mong puntahan ka, or ayaw mong makita ang tao na to. Okay? Or pwede rin sabihin na matagal na kayong hindi nagkikita. Pero meron ditong Four of Cups and the Star, upright. Parehong naka-upright. Ikaw kasi dito, no? Dito sa Four of Cups. Kaya ganito yung mindset mo dahil sa experience mo. Hindi ka naman masisisi dito ng person mo kung bakit ka nagiging negatibo para sa person mo dahil sa experience na naranasan mo sa kanya, okay? Kaya dito sa Four of Cups, mas nakatuon ka sa negatibo eh. Mas nakatuon ka sa negatibo para sa person mo. Kumbaga, dahil nakaramdam ka ni dito ng hindi magandang pangyayari about sa person mo, yun na yung tingin mo sa tao na to. Walang pagbabago. Kaya ayaw mo dito makipagkita or ayaw mo makita tong tao nito kasi magugulo ka lang eh. Pero ganun pa man the Star, meron ditong umaasa. Sabihin natin minamanifest ka or meron siyang tiwala talaga sa taas na umaasa at umaasa siya na magkakaroon kayo ng panibagong simula. Kumbaga itong tao na to nagkakaroon na to ng spiritual awakening, may paggising na or pwede rin sabihin gising na siya before, kaya lang mas tinuon niya or inignore niya yung kanyang nararamdaman. Kumbaga kasi minsan pag talaga mabait ang isang tao, talagang inaabuso So dumating sa point na napuno ka na, okay? Pwede rin sabihin, on and off kayo ng tao nito. So, nasanay siya ng gano'n na pag humingi ng tawad ay patatawarin mo. Pero dahil napuno ka na at paulit-ulit na lang yung routine dito, tinuluyan mo, okay? Pero ganun pa man itong tao nito, may humihingi siya ng pag-asa or sabihin natin, hindi to nawawalan ng pag-asa. Yung faith niya, okay, andun pa rin na balang araw magkatuluyan or magkabalikan kayo dito. Kasi itong tao nito, nagmamanifest to eh. May hinihiling to. Gusto nito ng new beginning sa connection na to. Okay? Ito lang nakikita ko sa The Star. Meron ditong Page of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Five of Cups. Scorpio, Cancer, and Pisces. So nakikita ko dito yung disappointment mo, no? Na-disappoint ka sa tao nito. Pero ganun pa man, sa pagka-disappoint mo dito, dahil itong tao na ito, na konsensya, nalulungkot to sa sinapit ng connection nyo, okay? Kaya ito yung nananalangin sa The Star. Umaasa siya, nadiringgin siya, kasi na-open yung spiritual ng tao na ito or sabihin natin na kumakapit siya ngayon sa taas. Nananalangin na magbago muli yung samahan nyo, okay? Kasi dito sa Ten of Wands and Five of Cups, nakikitaan ko dito na-disappoint ka sa tao nito. At dahil dun sa pagka-disappoint mo, dumanas ka din dito ng kalungkutan at pinagsisihan mo. Pinagsisihan mo rin kung bakit mo sinagot tong tao nito or bakit mo pinakisamahan, Marami ka din pinagsisihan dito. Or pwede rin sabihin meron kang pinagsisihan dito. Okay? Pero itong tao nito, nakikitaan ko rito na malungkot. May lungkot siyang nadarama. Page of Wands. Pero andun pa rin yung pagiging charming ng tao nito, Kumbaga, marami ding nakakakuha ng simpatsya sa person mo, Marami pa rin nagkaka-interest. Pero kahit marami nagkaka-interest sa kanya, kahit patulan niya, pero yung puso niya andun pa rin sa'yo. Okay? At yun ang hindi mababago ng iba. Kasi siya kumbaga yung konsensya, yun yung dala-dala niya yung konsensya na ginawa sa'yo. Then, nafe-feel ko din dito, natutunan mo tong, hindian, okay? Kumbaga, na nakikita ko dito na na-manage mo yung sitwasyon or sabihin natin, inaral mo yung sarili mo, binago mo yung sarili mo, meron kang binagong pag-uugali, naging kang matigas yan. Naging kang matigas, yan. Dito sa Leo energy, naging kang matapang. Confident ka, okay? At dahil doon,
Nakikitaan ko dito na may pagsisisi yung person mo. May nagsisisi, konsensya. Tulad kahapon, ganun pa rin yung energy. Siyempre, hanggat hindi mo to nakakausap or hanggat hindi kayo nagkakausap, magandang usapan, dun pa rin siya babalutin ng konsensya eh. Mas may nagkausap kayo tapos nagka-break kayo ng maayos, at least maluwag sa pakiramdam. Maluwag sa pakiramdam mo, maluwag din sa pakiramdam niya. Pero dahil merong galit ka dito sa tao na ito, siya'y nababagabag. Okay? Ito na nakikita ko. Pero, tingnan natin dito kung ano pa yung mensahe sa'yo. Ang hirap kasing balasahin nito. Okay. Itong bilog. Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Meron dito. 4-leaf clover. Okay, meron ka ditong 4-leaf clover. So, meron dito magandang parating or sabihin nating swerte. May swerteng hatid sa'yo to, okay? Kasi lumabas din ng the star. Pwede rin sabihin ikaw to, the star. Meron kang hinihiling na masasakatuparan mo. Then, lumabas ang clover. Good fortune. May magandang kapalarang naghihintay sa'yo. At doon ka maniwala sa positibo. Oh, lumabas ang V, victory. Meron ditong Aries. Okay, hatid nito yung tagumpay mo. Okay? May magandang kapalaran, may tagumpay na naghihintay sa'yo. Scales. So, nakikitaan ko dito, sinasabihan ka dito, keep your life balance. Kumbaga, dun ka pa rin tumuon sa balanse ng buhay mo. Target, goal-oriented person. Kasi nafe-feel ko dito, mas nakatuon ka dito sa mga goal in life mo. Yun yung priority mo ngayon. Kumbaga, tapos na muna yung love para sa'yo. Dun ka nakatuon sa goal mo. Sa magpapasaya sa'yo. Ayan. Give me more information. Flag. Do not be tempted to lower your standard. Huwag kang mag-attempt na ibaba ang iyong standard kasi mataas ng standard mo nag-level up ka na. So ngayon, sinasabihan ka dito na hanapin mo yung katulad ng mindset mo. Ayan. Katulad mo din. Katulad yung pananaw mo. Ganun. Give me more information. Fly. So, nakikita ko dito, mag-ingat ka din kasi pag-ingatan mo yung kalusugan mo. Yung iba sa inyo, kasi meron dito, merong kalusugan, meron din ditong nadidepress, nag-iisip. Mas tuon ka muna ngayon sa pagpapahinga, i-relax mo muna yung kaisipan mo. Pagtuunan mo munang alagaan yung sarili mo dito, kasi meron ditong fly. Maybe nakakaramdam ka na dito ng sakit, okay? May sakit kang dinaramdam, ganyan. So, meron ka ditong flute. Talagang nagkaroon ka ng disappointed sa kaibigan din at sa lover. Pwede rin sabihin na meron kang kaibigan naging ahas sa'yo. Okay, na-disappoint ka dito. At sa jowa mo. Give me more information. Flute. Yung iba sa inyo alagaan yung kanilang mga sarili. Kung meron kang dinaramdam na sa iyong kalusugan, yan. Unahin mo muna yung health mo. Yun nasabi dito, Iwasan mo din na mag-isip, ganyan. Meron ditong 3. Affairs with your family. Then yung iba sa inyo, merong affairs sa family nila. Maybe, nagkaroon ng hindi magandang hidwaan. Fair woman. Yung iba sa inyo, meron ditong tao na meron kang person dito na tapat or meron kang
meron kang, dito, no, meron ka ditong kadiling na tapat na babae. Meron siyang buhok na blonde, meron ding maputi yung buhok at gray. May gray. Gray na buhok. Ganyan. Or pwede rin sabihin, ikaw to. Yung tapat na babae. May kulay kang buhok na blonde, gray or white hair. Okay? Give me more information. Patas kang babae. Ganun. Mice. Discord among friends or family. So, meron dito, maybe meron kayong hidwaan sa inyong pamilya, okay? Kasi lumabay dito yung affair. Merong nagkasagutan, hindi halos lahat sa part na to, no? Piliin nyo na lamang. So, sinasabihan ka dito, mag-ayos-ayos na. Meron ditong trouble. So, meron dito talagang away, no? Okay? Meron dito nag-away. Sa pamilya, about family, na kung saan, nagkawatak-watak kayo. Ito yung sign, ha? Meron ding inakusahan. Ganyan. Inakusahan. Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito na mas unahin mo yung yung magkasundo-sundo. Yan. Mainam kasi yung magkakasundo-sundo para matanggal yung sama ng loob ng bawat isa. Ganyan. Broken wishbone. Meron ka din ditong hiling na hindi natupad. Meron dito, pwede rin sabihin, with your family, nagkaroon kayo ng broken family dito. Okay? Na kung saan nagkawatak-watak kayo dito dahil sa akusasyon or dahil sa kaguluhan, conflict dito, sa 4 na card na to. At dahil doon, hindi natupad yung kahilingan mo dito. Dito sa broken wishbone. Meron kang hindi nahiling. Or kaya hindi natupad yung hiling mo dahil meron nga nagkaroon ng watak-watak. Yung tipong ginawa mo naman ang lahat, pero nawala pa din. Nagkawatak-watak pa din. Okay? Give me more information. Last, ayan. Broken bridge. Talagang meron dito talagang meron ditong hindi naging matagumpay na ayusin yung problema. Pwede rin yung person mo. Ito yung energy, no? Vulture. Oh, meron ditong talagang nadidepress, nababagabag. So, kaya lumabas tong fly. Sinasabihan ka dito, ingatan mo yung sarili mo. Ingatan mo yung kalusugan mo. Kasi meron ditong tao na gumagawa ng hindi maganda sa'yo, okay? Galit siya. Gusto nito mag-alala ka, okay? Ito na nakikita ko kasi lumabas tong vulture. Gusto nito na mag-alala ka. Maybe meron tong ginawa kaya din nagkasira-sira kayo dito dahil na-disappoint ka dito sa kaibigan mo. At sa lover, meron ditong disappointed na nangyari. Okay, meron ditong casket. So, lumabas dito, someone's going out of your life or the end of the situation. Merong umalis sa yung buhay. Okay? Maybe meron kang person na umalis sa yung buhay na kung saan nagkawatak-watak yung pamilya nyo. Nagkahiwa-hiwalay, okay? Dahil sa kaguluhan, hindi natupad yung kahilingan mo para rito. Romanas ka din dito ng depression, anxiety, pagkabagabag, stress, yan, ganyan. Hindi naging matagumpay yung pag-solve ng problema. Dahil doon yung iba, nakakaramdam dito ng sakit, okay? Sakit ng kalooban. Dahil sa disappointment na nararamdaman mo. At meron ditong umalis sa'yo, okay? Pero ganun, pwede rin sabihin nangyari na to sa'yo. Okay, itong mga nakikita natin. Pero ganun pa man, dahil meron dito mga negative, magtuon ka sa positibo. Dahil meron ditong good fortune na naghihintay sa'yo. Kasi nakitaan ko dito na alisan mo to naalisan mo tong mga masasakit na pangyayari sa buhay mo. At ito naibalik mo naman yung balance mo, Ito yung naghihintay sa'yo.
Excuse me. At ang tagumpay ay hanggang sa huli, okay? Dahil nakikita ko dito na nagtuon ka ngayon sa goal mo. Na kung sana no, hindi mo na binababa yung standard mo. Dahil naging patas kang babae, ano? Ito lang nakikita ko. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace.